What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin Amerika, niratrat na kalaban ng Israel. Bagsik ng Iron Dome, pinakita. Natakot na Lebanon at Iran. Ayan ang ating pag-uusapan mula po dito sa channel ni Boss Balita TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe mga babae, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po ang channel po ni Boss Balita TV at i-subscribe at supportahan po natin ang kanyang mga video uploads. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? I-like mo na ang ating video at i-subscribe mo na rin ang ating channel, pati na rin ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! At Palestinian, nagbantang raratratin ng Estados Unidos. Gera ng Israel at Palestinian, nagbantang raratratin ng Estados Unidos kapag hindi pa itinigil ng Hamas. Base sa balitang kumakalat, planong isabotahe ng Palestinian ang napipintong pagkakasundo ng Israel sa Saudi Arabia. Ito'y matapos ideklara ni PM Netanyahu ang peace deal sa Saudi Arabia. Ayon sa intelligence ng Amerika, tama ang pinangangambahan ng Estados Unidos na Iran at Lebanon ang nasa likod ng pag-atake ng Hamas, kaya hindi nakakapagtakang di nasalag ng Iron Dome ng Israel ang 5,000 ratrat ng missile ng Hamas. Ito'y sa kabila ng pagiging kilala sa secret weapon bilang numero 1 sa depensa. Kaya bilang warning ng Amerika, pinalapit na nila ang kanilang barko at di mapilang na fighter jet para tapusin ang Hamas. So ito, katunayan lamang to mga babayan na kahit gaano pa kakomplikado o sophisticated ang inyong mga armas, kahit gaano pa ka-advance ang inyong mga armas, kapag nabulaga kayo, baliwala yan. Okay, so yan yung pinangangamba natin sa West Philippine Sea. Baka mabulaga na lang tayo minsan, nabigla na lang tayong sakupin ng China, wala tayong laban dyan. So mas maganda pa rin talaga yung handa tayo, kaysa mas advance yung mga gamitan natin pero hindi naman tayo handa, marami pa rin madadali sa atin. Kagaya po na nangyari dito sa Israel, nabulaga sila, ng grupong Hamas. Okay? So kaya maraming mga tawag dito, mga ordinaryong mamamayan, mga sibilyan, mga inosenteng sibilyan ang nadali kaagad, namatay, pag-atake po ng Hamas. Okay, so tuloy natin to. Ipapadala ng Estados Unidos ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group sa Eastern Mediterranean malapit sa Israel. Ito ay matapos ipahayag ni United States President Joe Biden ang suporta ng bansa sa Israel matapos ang ginawang pag-atake dito ng Palestinian terrorist group na Hamas. Malapit na rin ang pagdating ng iba't ibang US Navy aircraft gaya ng US Air Force F-5, F-15, F-16 at A-10 fighter aircraft squadrons sa rehiyon. Naniniwala naman si US Secretary of State Anthony Blinken na maaaring ang layon ng Hamas sa paglusob sa Israel ay upang pigilin ang pakikipagkasundo nito sa Saudi Arabia at iba pang bansa. Noong nakaraang buwan ay nabanggit ni Israel President Benjamin Netanyahu na posibleng magkasundo na ang Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, bukod sa pagharang ng kasunduan ng Israel sa ibang bansa, ang ginawang paglusob ay bunga ng panganib sa Al-Aqsa Mosque at ang patuloy na pagharang ng Israel sa Gaza. Samantala, wala pang nakikitang pruweba ang Estados Unidos na sangkot ang Iran sa pinakahuling paglusob, bagamat may matagal na ugnayan na ang Iran at Hamas. Magpapadala ang Estados Unidos ng mga military ship at aircraft malapit sa Israel bilang suporta sa gitna ng pag-atake ng Hamas militant group. Ayon sa Estados Unidos, maaring ang panibagong pag-atake ng Hamas ay layong pigilan ang posibleng ugnayan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Ayon kay Defense Secretary Lloyd Austin, magpapadala rin sila ng mga ammunition sa Israel, gayon din ang mga fighter jets. Nauna nang tiniyak ni US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapadala sila ng karagdagang pwersa para sa Israeli Defense Forces sa pakikipag-usa o pakikipagsagupaan sa mga Palestinian.
Supply ng tubig, pagkain, kuryente at gas na kinakailangan sa araw-araw ng mga residente ng Gaza ang hinaharang ng Israel sa total blockade nito sa lugar. Tinatayang nasa 2.3 milyon na tao ang nakatira dito na isa sa pinaka-densely populated na lugar sa mundo. Nagsimula ang Israeli blockade sa Gaza noong June 2007 kung saan kontrolado nito ang airspace, territorial waters pati na rin ang 2 sa 3 border crossing points ng Hamas-run area. Ayon kay Israel Chief Military Spokesperson Daniel Hagari, kontrolado nito ang communities at nagkaroon ng mga isolated incidents kahapon. Subalit maaari pa rin aniyang mayroong mga terorista sa rehiyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagsisikap ng mga otoridad na malaman kung ilang sibilyan at sundalo ang kinuha ng mga mandirigma ng Hamas sa gitna ng kaguluhan at dinala pabalik ng Gaza. Nagpahayag na rin ng pakikiramay at suporta ng ilang bansa sa Israel, kabilang na rito ang bansang Pilipinas, USA, Canada at marami pang iba. Ngayon naman sa Philippine Embassy sa Jordan, 25 Pilipino na nasa Gaza ang humiling na makauwi na sa Pilipinas. Samantala, inanunsyo ng Israel ang complete siege sa Gaza Strip at puputulin naman nila ang supply ng kuryente, tubig at pagkain at langis sa Gaza. Batay naman sa ulat ng GMA News Online, nagbanta ang grupong Hamas na ang mga tinukot kung maglulusad ng airstrike. Yun, no? So, eto nga mga babayan, no? Nagbabala po yung grupong Hamas, no? Na may gagawin silang hindi maganda doon po sa mga hostages nila. No? Pagka talagang inatake sila ng Israel, no? At ngayon, talagang hinarang na po ng Israel ang lahat ng supplies papasok po ng Gaza. Okay? Israeli ng walang paunang babala sa Gaza. Tuloy na nangangamba sa kanilang kaligtasan ng mga Pilipinong naipit sa gyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa caregiver sa Israel na si Marisa Benting, nasaksihan nila ang Israeli na kanyang inaalagaan. Hindi naman niya nakuha ang employer dahil o para dalhin sa bomb shelter dahil kailangan niyang sagipin ang sarili at ang isang lolang employer. Pansamantala silang tumutuloy kasamang iba pang caregiver sa isang shelter sa hilagang bahagi ng Israel. Sinabi naman ng OFW na si Laika Heladulia na inabisuhan na sila ng gobyerno ng Israel na manatili sa bahay at ilak ang mga pinto. Pinayuhan din sila na hanggang maaari huwag nang lumabas ng bahay sa gitna ng pag-atake ng grupong Hamas. Grabe po yung kaba. Sobra yung grabe. Hindi ko na yung supply ma-explain ng kasi pagkain? first time. Ay, iyak pa din ako. Nasaksihan niya kung paano ng Hamas ang inaalagaan po niyang nakatatandang lalaki sa common area ng housing facility sa Kibbutz Nahal na katabi lamang po ng border ng Israel at Gaza Strip. Nakita ko mismo si Lolo pinagbabala, nanonood ng TV. Bigla na lang nagpuputukan sa upuan ni Lolo. Doon mismo tumama yung mga bala. As in, rat-rat talaga sobra. Si Lolo tumayo pa siya. Tapos nung pagtayo niya, wala bumagsak uli siya. Kumana niyang kunin ang binarel na employer, kinailangan niyang sagipin ang sarili at ang isa pang lolang employer at nagtago sila sa isang bomb shelter. Kami ni Lola dun sa loob, talagang nagyakapan kami kasi akala ko papasukin kami. Pero katapusan ka na. Pero salamat pa din. At kiniligligad yung panalangin namin. Po ng Pilipinang caregiver sa Israel na si Marisa Benting. Kanya-kanyang tago rin sa mga bomb shelter. Ang iba pang mga Pinay caregiver kasunod ng inilunsad na airstrike ng Hamas. Isa-isa na po kaming pinupuntahan ng pinaka-head ng kibbutz namin na may darating na bomba. Maya pa kumatok sa bomb shelter na nagpakilalang mga sundalo po ng Israel. Since hindi po kami sure at wala din naman po announcement sa mga group chat, lalo na po dun sa kibbutz namin, kahit ano pong katok ang ginawa nila, hindi po kami sumagot, hindi rin po namin binuksan. Baka pagbukas mo, Hamas pala. Tinig po ng Pinay caregiver ng Israel o sa Israel na si Sally Bakadini. Sinabi pa ng isang OFW na hindi sila iniwan ng mga sundalong Israeli. Sabi nila, okay lang kami kayo, hindi po sila tumitigil sa pagkatok. Tapos binuksan namin ni Lola, buksan na natin kako kay Lola. Pagbukas po namin, talagang mga sundalo po sila. Ang Pinoy caregiver na si Rublin Noga, matapos matiyak na walang naiwan o nagtatagong Hamas sa kanilang housing facility, ibinyay po yung mga OFW kasama po ang kanilang Israeli employer sa hilagang bahagi ng Israel sa Mishmar, Haemek. Simula nang tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan sa
sa gitna ng gera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Batay sa ulat ng Reuters, hanggang 4% ang itinaas ng presyo ng kada bariles ng langis sa international market. Kaugnay nito, bubuna ang DTI, ang team ng DTI o Department of Trade and Industry na tututok sa posibleng epekto ng gera sa presyo ng mga produkto sa Pilipinas. Ayon kay DTI Undersecretary Kim Lukin, alamin nila kung ano ang mga produkto at gaano karami ang inaangkat at iniluluwas ng Pilipinas sa Israel. Sa impormasyon ng Israel Ministry of Economy and Industry, kabilang sa mga pangunahing produkto na iniluluwas ng Israel sa Pilipinas ay machinery at electronic equipment, transportation equipment, base metal, chemical products at agricultural. Isang Pilipino ang napaulat na dinukot ng Palestinian militant group na Hamas sa gitna ng pag-atake nila sa Israel. Ipinarating na ng Embahada ng Pilipinas sa Israeli military authorities ang impormasyon ng isang Pinay na nakita mo niya ang video ng kanyang asawa na hawak ng mga armadong lalaki at posibleng dinala sa Gaza. Hindi pa makumpirma ng Embahada ang mismong video pero nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang mga kontak. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 6 na Pilipino pa ang unaccounted o hindi makontak. Sinabi ni Anthony Manda, Philippine Embassy Deputy Chief of Mission, na ang 7 ay mga OFW. Umaabot na sa 22 Pilipino ang nasagip mula sa gulo sa Israel at ang isa sa kanila ay ginagamot sa ospital. Inirekomenda ng Philippine Embassy sa Israel na huwag munang bumiyahe o pumunta doon dahil sa gulo. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Alright, so yung mga babayan, no? Nakikita natin no, yung epekto ng kaguluhan ito no, dyan sa Israel. No? At nagbabala na nga rin no, yung ibang bansa laban po sa Lebanon at sa Iran. No, na wag din silang makikialam dahil once na nalaman po nila no, na nasa likod din no, yung Lebanon at yung Iran, no, napakalaking gulo po no, ang posibleng mangyari po niyan. At isa nga din sa talagang sinasabi nila is yung paghaharang po nila ng peace talk no, dyan po sa kausap ng Israel. No, right? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs. It's a Mobs TV. Peace. I'm out.